Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Bong Revilla na nagpahayag yung abogado niya o siya mismo na ididemanda niya yung mga tao o yung mga vloggers o yung mga media na nanira sa kanya kasi nga doon daw ay natalo siya. Opo, siniraan daw siya ng siniraan at kaya siya natalo. Ay ididemanda raw niya. Yun po sasagutin po natin yan. Opo. Ito kasing istorya na ito ay pinababalik sa kanya yung 124 million. Pinababalik sa kanya. Pero ang korte, yung nga Sandigan Bayan ang humawak niyan kasi nga plunder yan ay inakwit siya doon sa kaso na plunder. Hindi raw masyadong napatunayan yung plunder. Pero nga, dahil nawawala nga yung 124 million na pinagparti-partihan nila yan ay pinababalik sa kanya. Yun po ay hindi niya ibinalik. Hindi niya ibinalik at ang nangyari pa ay yung nagpahayag pa siya noon na bakit niya ibabalik ay hindi naman siya guilty. Ayun po hindi ba? Ay magpan po yan magulo ata yung desisyon. Pero hindi naman magulo. Ang ibig kong sabihin ay ang attorney kasi kahit na malinaw na malinaw na pero kaya pang bigyan ng kaunting kaguluhan Ganun po yan Magagaling po ang abogado dyan. Opo. At dahil daw hindi raw napatunayan na guilty siya, bakit niya ibabalik? Ay malabo po yun. Sa tingin po ng mga tao, kahit na sana ibalik na lang sa kaban ng bayan. Opo. At saka kung ako po ang titingin dyan, mga kababayan, mga minamahal, alam nyo po, para sa akin guilty yan Opo. Guilty. Siguro tatanungin nyo ako, bakit guilty? Ay kasi po, yung mismong gumawa yung kasama doon sa krimen, nagtestify na ganun ang ginawa nila. Kaya kahit anong detalye niyan, kahit anong itanong mo dyan, pati nga siguro yung mga suot na baro na tumanggap ng pera anong date, anong oras, saan lugar, alam ang detalye niyan. Kaya dapat yan, guilty po yan. Ulitin ko lang kung ang gumawa ng krimen ay siya ang nagsuplong o siya ang nagtestify, ay lalo na yan, ay ilan sila? Dalawa ata sila doon sa doon sa opisina ni Ang nagtestify po dyan ay si Benhur Luy na pinsambuo ni Napolis. Pinsambuo niya.
Ngayon ay nag-away ata sina pulis at saka si Binhur Loy. Dahil ito si Binhur ay parang dumidiskarte ng sarili. Gusto rin niya na magkaroon ng ganun. O gusto niyang tularan yung pinsan niya. Ay nahuli siya. Ngayon ay aywan ko kung pinapahuli siya ata o ay ang ginawa naman ni Binhur Loy ay nagsuplong na sa kwan. Opo, may kopya ata yung pari yung isang pari. Kaya kahit anong mangyari sa kanya ay naandun na yun. At matibay po yun. Matibay. Kaya nga kwan nakulong sila yung tatlo Pati si Napulis si Indrili, si Jinggoy at saka si Bung Revilla. Nakulong yan kasi nga matibay po At para sa akin kung lulusot pa sa dyan na ang nagtestify ay yung mismong gumawa ng krimen, halimbawa kasama sa doon sa pumatay o doon sa sumaksak, ay iuunor po yan o paniniwalaan po ng tao yan. Kung kasama siya doon sa nagnakaw o siya ang nag-facilitate ng pagnanakaw, ay maniniwala po ang tao Mahirap po kung ang mag-testify ay yung kalaban na walang alam doon sa mga in and out, hindi ba? Yun po ang mahirap paniwalaan dahil kalaban lang siya o kalaban sa politika ay parang sinisiraan lang. Pero yan kasi ay kasama siya si Binhur Loy. Dapat guilty po yan. Ay kaya nga lang sa haba po ng panahon Sa haba po ng panahon ay nalilimutan at ayun, yung kaso ay parang gumagaan na. Grab na lang ata o ano. Kaya pinababalik na lang. Ay kaso, nagpiluso po pa naman. Hindi ibinalik. Kaya yun po ang pumailan lang sa media. Na ibalik mo muna Bung Revilla yung 124 million. Ibalik mo muna. Ay hindi ibinalik. At di natalo siya. At saka ako po, mga kababayan, mga binamahal, sa palagay ko po sa palagay ko, pag ikaw ay nasangkot na sa ganyan, dyan sa plunder o yang anomalya na ganyan, palagay ko tinatandaan din ng tao yan at hindi ka na mananalo. Ayan po may bisis po ako dyan si Irap Estrada na-involve din sa ganyan hindi na nanalo sa pagkapresidente. Ayan po. At saka yung 3 senador na pumanig doon kay Estrada doon sa impeachment niya not to open the second envelope. Yung 3 po na yon, si Nicky Cositing, si TC Aquino Orita at saka si Francisco Tatad, hindi na po nakabalik sa Senado. Pero noon ay manual counting lang ang eleksyon. Mano-mano ang pagbilang. Hindi na po nakabalik Wala pa silang ninakaw doon Pinanigal lang nila not to open the second envelope. Parang walang kwenta. Pero nakita po ng mga tao na ay tika muna, ang gusto ng mga tao makita ang katotohanan. Ay bakit haharangin nyo yan? Nagwilga ang mga tao. Wala tayong maasahan dito sa mga senador na ito. Ang sabi ng mga tao, inilagay ng mga tao ang batas sa kanilang kamay. At nung makita na nila na irreversible na, pumayag na rin si Estrada Sige, buksan na natin. Ay pero wala na nag-decide na po ang mga tao Ako, naniniwala ako dito kay Jinggoy,
Ay sa bagay, 2022 po nanalo yan eh. Ay under ni Duterte yan, ay talagang dinaya lang nila yan eh. 2019 naman, nanalo si Bongbong, si Bong Revilla, hindi ba? Ay dinaya din yun eh. Pero ako hindi ako naniniwala na mananalo pa sila yan. Kasi nga tinandaan na ng mga tao yan eh. At ngayon nga itong magpasalamat tayo kay Bongbong Marcos. Ako naniniwala ako na walang wholesale na dayaan. Katulad nung 2019 na kung saan pinatay nila ang transparency server, 7 oras walang nakikita ang mga tao. Nung nakatulog ang tao, paggising nila alauna ng umaga, alauna na nag-announce 75% na ang nabibilang, ito na, panalo na sila Bongo. Si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, hindi ba? Sila na ang frontrunner, hindi ba? Anong magagawa natin dyan? Ayun nga, nanalo din ito si Kwan noon, nung 2019, si Bong Revilla. Pero ako naniniwala ko, hindi na mananalo yan. Dahil nga doon sa graph ang corruption. Na-involve na sila eh. Tatandaan na po ng mga tao yan. Yan po at inuulit ko kung ang mag-testify ay yung mismong gumawa ng krimen o kasangkot doon o kasama doon, alam niya ang detalye. At kahit balibalik tarin mo ang tanong mo, yun pa rin ang sagot eh. Kaya paniniwalaan po ng husgado. Aywan lang natin dahil sa haba nga ng panahon eh. Bakit inakwit sa plunder at pinababalik na lang yung pera? Ay simpre hindi naman siya lahat ang nakakuha ng pera dyan eh. Marami po ang kwantiyan ang involved. Pero hindi na natin tatalakayin dito. Yan lang po kaya palagay ko ay walang karapatan ito si Bong Revilla na magdemanda. Kasi totoo yung sinasabi po eh. Nasira ang pangalan niya dahil nga daw ay sinisiraan siya. Ay palagay ko noon pa sira na yan eh. Nanalo lang siya nung 2019 kasi nga dayaan yun. At ito naman ini-emphasis ko lang kasi ang nilalakad ko po dito ay dapat manual counting na. Tignan nyo ngayon, isa din ito si Bong Revilla na hinahanap din niya yung boto niya at hindi rin siya maniwala na natalo siya. Ay anong ibig sabihin yan? Isama pa natin sila Kwan. Yung dalawa, si Philip Salvador at saka si Apollo Kibuloy. Natalo din yun eh at hinahanap din nila ang mga boto nila. Ang reason dyan ay baka dinaya daw. Ayan nga eh. Kaya nga dapat ay i-manual na. Manual counting na. Ako, naniniwala ako ngayon na wala yung wholesale na dayaan na katulad nung ginawa nila nung 2022 at saka nung 2019 na under po kay Duterte yan. Presidente po si Duterte yan. Walang takot po yan. Kasi nga ibang klase hindi ba? Ganun po kasama ang tao. Pero nga ay ito si Bongbong ay binabati ko siya dahil kuwan yan. Palagay ko hindi niya pinakialaman yan. Opo. Pwede niya sigurong pakialaman yan. Malaki lang ang budget siguro na ibabayad niya at saka yung mga kakutsaba niya. Ganun po yan. Ayun po ang paliwanag ko walang lusot yan eh. Kasi nga kahit naman po ang abogado po alam yan eh. At nasa Biblia po yan. If an enemy will insult me, I could take it. Hindi ba? Kung kalaban mo ang magdemanda sa'yo, pwede eh. If an enemy is rising against me, enemy mo yun eh, hindi ba?
I could just hide or I could ignore it. Hindi ba? Enemy mo eh. Pero kung ang nagsuplong sa'yo ay yung kasama mo mismo, yun ang ibig sabihin yan. But you, sabi po ni King David, but you, my friend, my close friend, my confidant, hindi ba? Confidant niya eh. Confidant si Bidhurloy po eh. Kasi siya ang naggagawa ng mga ledger. But it is you, sabi po ni King David, nung siya ay nilabanan ng kanyang anak ni Absalom, na overthrow po siya. Pero hindi nagtagal, lumaban din ang mga tao kay Absalom, natalo si Absalom. At yung chief minister niya, ng defense minister, pumanig kay Absalom. Kaya natalo siya eh. Dalawa yung tinutukoy doon. Yung chief niya, defense minister niya, at saka yung anak niya na si Absalom. But it is you, my friend, my close friend, my confidant. Ang iba pa man of my own making. Ayan po. Ganun po kay Enrile yan. Na ang gumawa kay Enrile ay si Marcos. Nung nagtaksil si Enrile, hindi ba? Lumusot ba si Marcos? Hindi eh. Kasi nga, confidant niya eh. Paniniwalaan po ng tao eh. Yung po ang sinasabi ko dito, para maintindihan po natin. At kumukuha po ako ng Bible verse. But it is you, my friend, my close friend, my confidant, or man of my own making. Hindi ba? Sila eh, hindi ba? Tignan nyo po ngayon ang nangyayari sa Uniteam. Tignan nyo po. Anong sinasabi ni Sarah? Papatayin niya, hindi ba? Ay talagang ganun po eh. Confidant dati eh. O kaya close friend eh. Maaring totoo ang sinabi na Sarah na naging presidente lang yan dahil sa amin eh. Anong ibig sabihin yan? Sige nga. Dinaya ba o hindi? Kung sasabihin na naging presidente lang yan dahil sa amin eh. Isipin nyo, hindi ba? Kaya nga gayon na lamang ang sama ng loob. Kasi nga ay may close friend eh. May confidant. Ganon din po yan kay Bidhurloy. Confidant eh. Paanong lulusot si Jinggoy? Paanong lulusot si Bong Revilla? Paanong lulusot si Enrile dyan? Ay lulusot nga kasi nga sa haba ng panahon eh. Nakakalimutan po ng tao eh. Pero ako ay malabo po. Bago ko po ipagpatuloy at ibibigay po yung Bible verse, ay nais kong munang pasalamatan po yung sumusubaybay sa atin. Ito po sila, at salamat po sa inyong lahat. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Si pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sidaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuko Gued, Orly Nunez,
Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Piculio, Rico Mo Obriac, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, Kawaldi Carbonil, Atty. Ciro Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Medyo natatawan ako kanina kasi nga itong Bible verse ko ay parang aral. Opo, mahirap iugnay pero mayroon ding kaunti na kaugnayan. Opo, at yan ang ipapaliwanag ko. 2 Peter chapter 2 verse 20 hanggang 21. If indeed they have escaped the corruption of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, only to be entangled and overcome by it again, their final condition is worse than it was at first. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then to turn away from the holy commandment passed on to them. Ayan po. Actually, ang dinidiscuss dito ay iba, yung pagka-born again. Pero may kaugnayan din po yan Kasi nga, hindi siya napatawan ng hindi siya napatawan ng parusang plunder Naka-escape siya doon ay siguro ay naawa sa kanya o grace ay talagang ganun swerte niya ganun escape yung corruption. Hindi siya nahatulan na plunderer siya Ulitin lang natin if indeed they have escaped the corruption of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, only to be entangled and overcome by it again. Ayan kasi nilalabanan na naman niya Pinalusot na nga siya pero ngayon ididemanda pa niya yung mga tao. Hindi ba? Anong klaseng pag-iisip niyan? Hindi ba? Ibig sabihin ay ipagpapatuloy niya yung corruption niya. Hindi niya ibabalik Dapat magsisi na siya. Kaya nga ang sinasabi po ng Biblia dito, it would have been better for them not to have known the way of righteousness. Yun nga, mas mabuti pa ang hindi siya napalaya o hindi siya na-acquit. Kisa na-acquit siya, tapos babalikan niya na naman yung corruption. Ididimanda pa kanya hindi ba? Yung mga tao na naninira daw sa kanya, hindi po paninira yan. Katotohanan po yan. May court decision po dyan. At yan nga ang sinasabi ko, dahil sa kahabaan, mahaba ng mahaba, wala na. Nalilimutan na o nadidilute na. Hebrew 10:26 hanggang 27. Ayan po, basahin po natin. Supporting verse po ito doon sa 2 Peter. Na ganun din, kung nalaman mo na ang totoo o naka-escape sa parusa dahil nga
ay siguro ay nahabag o nasyurtihan o kaya ay yun nga, nadilyot yung mga kaso kasi ang dami pong kasong after that, ang daming kaso ni Duterte, billion po eh. Yung Parmali, 9.9 billion po yun eh, yung Parmali eh. Ano ngayon ang ihahambing ngayon itong 125 million sa 9 billion ng Parmali? Barya lang po yun. Kaya, iyan po ang isang kwan dyan eh, nadidilyot. Oh. Ang utang natin noon ay 6 trillion ang utang natin. Nung umalis si Duterte, ang utang na natin ay naging 12 trillion. Oh. Ang laki po, hindi ba? Ang laki. Ay dahil nga dyan sa kabulastugan na yung Senado ay kontrolado niya. Wala pong demokrasya dyan. Yan po na palagi ko po na binabanggit dito. Ang akala nila, super majority sila o lahat sila ay maka Duterte, ay walang epekto yan. Ang laki po ng epekto yan. Ayan lang nga ibinaon tayo sa utang kasi approve yan eh. Approve. Wala nang check and balance. Yan po ito, Hebrew 10 verse 27. Itataas ko lang if we deliberately go on sinning. Yan po. Yan ang ginagawa nila eh. Hindi ba? If we deliberately go on sinning and we have after we have received the knowledge of the truth. Yung knowledge of the truth, yun po yung ibinurgar na siya ni Ben-Hur. Kaya nga nabilanggo si na pulis eh. Kaya nabilanggo eh at pati ata yung kanya eh, yung si Edgar Cambe, yung attorney ni Kwan, nabilanggo din yan eh. Na namatay na ata sa bilangguan. Attorney yun. Taga Sambales ata yun. Namatay na ay kasi nga dahil nga na-expose ang truth after we have received the knowledge of the truth. Di ba? Pero siya ay deliberately pa niya na keep on sinning dahil nga dyan sa abogado niya si Purton magaling magsalita yan eh. Pero kung pag-aralan mo ang sinasabi niya, wala namang meaning. Dahil daw na-acquit, ay binanggit na nga na na-acquit pero nga mayroon siyang kaukulan na gagawin. Ibabalik niya, yun ang gagawin niya. Ngayon, ang sinasabi po dito ay after you have received the knowledge of the truth, no further sacrifice for sin remains. Wala na Wala na. Kaya delikado po yung ginagawa ni Bong Revilla. No further sacrifice for sin remains, but only a fearful expectation of judgment. Ayan po fearful expectation of judgment and a raging fire that will consume all adversaries or all enemies of God. Ayan po, or all enemies of righteousness. Ayan po. Maliwanag po yan, hindi ba? Na kaya nga natatawa na ako kanina Ito po ang verse na tamang-tama sa kanya. Nalaman na natin dahil isinuplong sila ni Binuloy Nalaman na natin ang katotohanan ay dapat magsisi siya o aminin niya o maganda lang nga yung pinababalik na lang sa kanya para wala na siyang kaso Pero nga, he keep on sinning or deliberately go on sinning after we have received the truth or the knowledge of the truth. Hindi ba? Ay wala lang kwan yan. Kaya natalo palagay ko yan. At yung ang sinasabi ko inoobserbahan ko po ang
politika dyan sa Pilipinas, pag na-involve ka sa malalaking ganyan, plunder, mahirap ka nang manalo. At yung ang example ko, si Kusiting, hindi pa nag-plunder yun ha. Pati ata congressman, hindi na nanalo si Kusiting eh. Oh, at saka si Francisco Tatad, at saka si Casey Aquino Orita. Kasi nga tinandaan sila ng mga tao eh. Pero manual counting noon. Kaya nga ini-emphasis ko dito, manual counting yun. Ay ngayon kasi hindi naman natin nakikita kung papaano talaga yan Oh. Kaya ang nilalakad ko po dito ay sa susunod na eleksyon, bagamat tapos na itong 2025, ay sa 2028 ay ilakad na natin na manual na lang para alam natin na nasunod yung gusto ng tao. Ay maaring bayaran nila ang mga tao, adi okay lang kasi lahat ng tao ay babayaran nila siguro. Oh, okay lang yun. Makiusap sila, magkalat sila ng pira, at malamang ganyan ang nangyari dyan kay Bungo. Kaya number 1, hindi ba? Malamang ganun yan. Machinery ang ginamit o yung pera. Pero hindi yung computer ang aayusin nila. Kasi kung computer yan, ay baka masiro na naman ang oposisyon Ay hindi. At least number 2 si Ma'am Aquino, hindi ba? Yun lang po ang isinisir ko sa inyo, no? At sana ay may naintindihan po tayo at bago po ako mag-umpisa ay pinapanalangin ko po sa Panginoon na tayo ay bigyan niya ng wisdom. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.